Love Serye TV. Deceitful Love with the Playboy. Tunghayan na po natin ang ika-11 bahagi. Nang may tumikhim ay sabay silang napatingin doon. Si Don ang nalingunan niya at may katabi itong magandang babae. Alam niyang ito ang asawa ng kanyang bayaw. Kilala niya si Char. Pinsan! Tinapik ni Louie si Don at ang maganda ko pang pinsan. Hinalikan nito sa pisngi ang babaeng kasama ni Don. Lihina! Si Tony, ang bunsong anak ni na Tito at Tita Sara, kasabay si na Louie na dumating from Spain. Nagpakilala ni Don. How are you? Kay ganda mo naman. Napansin niyang malambing si Emmy. Kakaiba ang ganda nito. Maaliwalas ang aura ng mukha nito na kahali-hali na. Tinanggap niya ang papuri. Wala pang pangit sa pamilya ninyo? Ganti naman niya sa tatlong magpipinsan. Wait until you meet the others. Natatawang sambit ni Don. At least now you're smiling. Alam mo bang ikaw pa lang ang kinasal na nakita kong malungkot? Mabilis naman sinang ayunan iyon ni Emmy. Marami ang nakakapansin pero okay lang. Ngumiti ka na eh. Akala ko nga hindi ka marunong ngumiti. Napatingin siya kay Louie. Tumango ito ng marahan na para bang inaasahan niya ang pagsang-ayon ng binata. Masyado pala siyang transparent. Paano naman, habang ginagagap ang seremonya, si Divina ang iniisip niya. Was it really that bad? May facial expression? Bigla siyang na-curious. Ano ang iniisip ng mga nakapunta doon na hindi niya mahal si Dre? Na napilitan lamang siya? Not really, tugon ni Don. Well, you are not supposed to be perfect. Pampalubag loob ni Emmy. Kinakabahan ka siguro, no? Mararanasan ko rin siguro yon pag ako naman yung kinasal. Bless you, ani Louie. Nagtawanan ang lahat. Wala nang binata sa pamilya namin. Biglang sambit ni Don. Nasungkitan ni Reyna ang natitirang bachelor namin, and who's next in line? Bumaling ito sa mga pinsan. Not me, ani Emmy na pumiksi. Wala pa akong nobya. Sabi naman ni Louie. Pero sa Madrid, hindi mabilang. Sana'y madala ko rito ang aking reputasyon bilang ladies man. At nagmalaki pa. Paberon tinampal ni Emmy ang pinsan. Sa bagay, sino ba namang babayang hindi magkakagusto sa'yo? Ngiti mo pa lang ay gayuma na. Nandagdagan ng kanilang grupo na sumali sa umpukan nila ang nakatatandang kapatid ni Louie na si Renz. Binata pa rin ito. Pilipina rin ang gustong mapangasawa. Baka meron kang mairekomenda Reyna. Pagbibiro ng bagong dating. The best kasing maging asawa ang Pilipina. They're sensual and loving. Ciertamente, sang-ayon naman ni Louie. One more reason, nosotros somos Filipinos. Kaya dapat lang na kababayan namin ang maging kabiyak namin. Anong tingin mo sa mga girlfriends mo sa Madrid? Laruan? Nakakunot ang noong bumaling si Emmy sa pinsan. Nagkibit-balikat si Louie. Hanga siya kay Emmy. Sa Madrid ito isinilang at doon rin lumaki. Pero mataas itong magtagalog. Sa hinuha niya, magkasing edad lang sa ni Don at Renz. Kaidara naman ng kanyang asawa si Louie. Excuse me. Ani Dre na papalapit. Hihiramin ko muna ang aking asawa. Mamaya na lang kami babalik. Magbibihis lang kami. Kaya habang nasa itaas kami, ipunin ninyo ang ating mga pinsan. Baling nito sa mga pinsan. Yung mga binata talaga lang. Natatawang pahabol nito. Pagtayo ni Reyna, mabilis ang kilos ni Dre at napahiyaw siya nang buhatin siya nito. Pagkatapos ay inangkin nito ang kanyang mga labi na binigyan naman ng mga bisita ng masigabong palakpakan. Pagkatapos ay humakbang ito papasok sa bahay. Binagtas nito ang hagdan at binaba lamang siya na makapasok sila sa kwarto nila. Kinakabahan ka ba kanina habang kinakasal tayo? Bakit mo naman naitanong? Balik tanong niya habang hinuhubad na niya ang gown. Dahil ba napansin nitong malungkot siya? Oo, kinakabahan ako. Hindi na niya hinintay na makatugon ito. Ano kaya ang masasabi nito kapag sinabi niyang nakokonsensya siya habang ikinakasal sila? Si Divina dapat ang nasa posisyon niya ngayon. Ngumiti lamang si Dre. Nagpalit na rin ito ng damit. Pagkatapos inilapitan siya. Mahal na mahal kita. More than you could imagine. Paliligayahin kita sa abot ng aking makakaya. I'll give you everything. Nagkibit-balikat lamang siya. Kay sarap pakinggan ng mga salitang yon ng kanyang asawa. Nakakataba ng puso.
Pinagbigyan ko lamang ang aking puso, Dre. I'm not supposed to be here. Dapat ay walang kasalang naganap. I know. Tumangutang sambit nito. Salamat naman na naigang pag-ibig mo sa akin kaysa galit at pagkamuhi. Pero iba ka sa kanya. Divina. Yes, iba ka kay Divina. Biglang tumigas ang tinig nito. Hanggang ngayon ba'y si Divina pa rin ang nasa isipan mo? Siya ang papagitna sa pagsasama natin. Hindi mo ako pwedeng utusan na iwaglit siya sa aking isipan. Kontrolado ang tinig na tugon niya. Baka nakakalimutan mong kapatid ko siya. Yes, she was your sister. Idiniin nito ang salitang was. But, my God, let her rest in peace. Nagtatalo na sila. Kakakasal pa lamang nila pero nagkakagulo na sila. Minabuti na lamang ni Reyna na tumahimik na lang. Tinapos niya na ang pagbibihis. Ganoon din si Dre. Nagpalipas pa sila ng ilang sandali bago nagdesisyong bumalik sa mga bisita na naghihintay sa kanila. Bandang 10:00 na ng gabi nang tuluyang nagpaalam ang mga natitira nilang panauhin. Nagpaalam na rin ang mga magulang ni Reyna. Ang mga naiwan ay mga kapatid ni Dre at ang mga pamangkin ng dalawang hipag. Nagsiuwian na rin ang mga kapatid ni Dre at ang pamilya ng mga iyon. Naipakilala mo na ba kay Reyna ang iyong mga pinsan, Dre? Tanong ng ina nito sa anak. Magkaharap sila sa salas. Kasama nila ang balong si Arnaldo at ang mag-asawang Shoni at Sarah. Yes, Mom. 3 anak ni na Shoni at Zara. Ang panganay na anak ay si Mel. Sinundan naman ni Ian na may asawang nasa Morocco at ang bunso na si Emmy. 3 rin ang anak ni Arnaldo. Si Renz ang panganay, sinundan ni Sore, at ang bunso ay si Louie. Pulos binata at dalaga ang mga ito. Isasama na namin si Louie, sabi ni Dre. Sasabi ka ba sa kanila, iho? Binalingan ni Arnaldo ang anak. Napagdesisyon na ng mga anak nitong nasa sina Sorella, Renz na doon uli magpalipas ng gabi. I think I'll go with them. Kung ganon ay maghanda ka na. It's getting late. Sa pagkakaalam ko sa may Makati pa ang inyong destinasyon, may kalayuan din yun dito, sabi ni Arnaldo. Masarap nga magbiyahe ngayon eh. Ani Dre, maluwag ang expressway. 10 to 15 minutes lang ang biyahe pag ganitong hindi ma-traffic. Pagkaraan lang ng ilang sandali, hila-hila na ni Louie ang may di kalakihang maleta. Nagsimula ng walang katapusang paalaman. Kailan bang reunion ng inyong pamilya? Tanong ni Reyna sa kanyang asawa habang nasa SLEX na sila. Next week, may hinihintay pa kasing ibang kapamilya eh. Sa makalawa pa darating yung bunsong kapatid ni na Daddy, kasama ang pamilya na galing France. Ilan ba sila magkakapatid? Nagka-interes siyang mag-usisa. Si Louie ang tumugon, 5, pero matagal nang patay ang pangatlo, si Tito Bernie. Si Tito Andrew ang panganay na sinundan ni Daddy. Ang pang-4 na may si Tito Sigon, si Tita Berna at ang kanilang bunso. Ang laki pala ng pamilya nyo. Tanging nasabi niya at pagkatapos ay tumahimik na. What are you thinking? Naramdaman niya sa kanyang hita ang palad ni Dre. Pumasok sila. Sa Ayala Hills, 2 beses na lumiko ang kotse. 2 beses na bumusina ang kanyang asawa bago may nagmamadaling nagbukas ng gate. Napanganga siya na makita ang magiging bahay nila. Isang mansyon iyon. Ipinundar iyon ni Dre o bigay ng kanyang mga magulang. Pero mahalaga pa ba yon? Ang importante ay may bahay sila. It's too late para ikutin ang bahay, ani Dre. Magpahinga na tayo. Ipinahatid nito ang pinsan sa magiging silid. Good night, Louie. Good night sa inyo. Humihikab na paalam nito. Sumunod ito sa katulong na bitbit ang maleta nito. Binagtas nito ang may katirikan ding hagdan. Let's go upstairs. Inakbayan siya ni Dre. In one swift motion, she was being swept into his muscular arms. Honeymoon time. Tila nakakalokong anas nito. Put me down. Protesta niya. Pagod siya. Gusto na niyang matulog. At saka namimigat na ang talukap ng mga mata niya. She was not in the mood for a honeymoon. Ngunit hindi siya ibinaba ni Dre. Ni hindi na siya nagkaroon ng pagkakataong pagmasdan pa ang paligid. Dahil pagkalapag nito sa kanya sa kama, kaagad na kinubabawan siya nito at pinaliguan ng halik sa mukha. Nagawa niyang itulak ito. Gusto nang magpahinga. Pagod ako. Bumangon siya. Nakita niya ang kanyang maleta. Doon nakalagay ang kanyang mga damit. Subalit hinila siya nito pabalik sa kama.
It's our honeymoon. Muling kinubabawan siya nito at pinaliguan ng halik. Don't deprive me. Nagpumigla siya. Ano ba? Pagod ako. Inipon niya ang kanyang lakas para makawala mula sa mga braso at mabigat na katawan nito. Pero walang panama ang kanyang lakas dito. I don't care. Hinalikan siya nito ng mariin sa mga labi. Ngunit biglang humayaw ito ng kagati niya sa labi. Mabilis na bumangon ito at patakbong tinungo ang banyo. Kinabahan na naman siya. Nalasahan niya sa kanyang bibig ang dugo. Napadiin ba ang kagat niya sa ibabang labi nito? Dinig niya ang lagaslas ng running water at ang tila nagdadabog na kilos nito sa banyo. Bumangon siya at sinundan niya ito sa banyo. Naabutan niya ang tinitingnan nito sa salamin ng ibabang labi. Umiling ito nang makita nito ang sugat na likha ng kagat niya. Hindi ko sinasadya. Aniyang napasandal sa pinto. Ayoko kasing pinipilit. Pareho tayong pagod. Kailangan na nating magpahinga. Tumango si Dre. What would it be next time? Tumingin ito sa kanya. My God, Reyna. Baka sa susunod saksakin mo na lang ako habang natutulog. Pagkasabi niyon ay lumabas ito ng banyo. Naghubad ito ng damit. Underwear labang ay tinira nito sa katawan. Kumuha ito ng tuwalya at muling bumalik sa banyo. Hindi ko alam kung dapat bakit ang katakutan o dapat na amuin. At padabog na isinara nito ang pinto. Napaigtad naman siya. Now she had really gone too far. Talagang nagawa niyan silaban ng kalmanting isipan ni Dre. Pero ano magagawa niya? Talagang pagod siya. Nilapitan niya ang kanyang maleta at pinuksan niya iyon. Walang laman. Sa mga naroong closet niya hinanap ang damit. Na makita niya ang hinahanap, nagbihis siya. Pagkatapos inahiga siya sa kama at pumikit. Nanibago si Reyna sa silid na namulatan niya. Akala niya noon ay naroon siya sa kanyang silid sa bahay. Pero nang makita niya ang lilac na kortina, kaagad na pumasok sa isipan niya ang kwarto ni Dre iyon. Pero nasaan ang kanyang asawa? Tumabi ba ito sa kanya sa pagtulog? Umiinat na bumangon siya. Dumiretso siya sa banyo at naghilamos. Nang matapos, ay nagsuot siya ng damit pambahay at bumaba. Sinalubong siya ng katulong na ngumiti at nagbigay galang sa kanya. Ako nga po pala si Les. Pagpapakilala ng katulong. Naroon po sa likuran ng bahay sina Sir Dre at Sir Louie. Nagtaka siya. Likod bahay. Naliligo po sa pool. Napatango siya ng marahan. Ilan pala kayo rito? 3 po, ma'am. Si Bella po ang tagapagluto. Si Gina naman po ay tagalaba at ako po ay all around. Nag-almusal na ba sina Sir Dre mo? Opo. Sige. Tinunto niya ang komedor. May nakahanda ng almusal sa mesa. Nagtimpla siya ng kape. Pagkatapos inilinisan niya ang komedor na dala ng tasa ng kape at lumabas patungo sa malawak na bakuran. Bermuda grass ang lupa. May sprinkler na nagsasaboy ng tubig doon. Sa tapat ng pintuan ay naroon ang kotse ng kanyang asawa. Naroon din ang kanyang sasakyan. Tinalunto niya ang daan patungo sa likod ng bahay. Habang papalapit siya sa pool, naririnig niya ang tampisaw. May tumalon sa tubig. Si Dre. Si Louie naman ay nagbabasa ng dyaryo. Naka-trunks din ito. Good morning. Bati niya sa dalawa. Paahon mula sa pool ang kanyang asawa. Ngumiti ito nang makita siya. Pagkatapos ay lumapit ito sa kanya at hinalikan siya sa pisngi. Nag-breakfast ka na ba? Hinila siya nito palapit sa upuan. Otomatiko namang inilapag niya ang daladalang tasa sa mesa. Hindi pa. Buenos dias. Bati ni Louie sa kanya. Why don't you join us? Ipinasa nito sa kanya ang isang dyaryo. Kinuha naman ni Dre ang tuwalya at tinuyo ang katawan. Kukunin ko na lang yung almusal mo. Nakangiting sabi nito sa kanya at pumasok sa bahay sa pamamagitan ng French sliding door hanggang sa nawala ito sa paningin niya. Nakatulog ka ba ng mabuti, Louie? Tanong niya sa lalaki. Nakatulog agad ako kagabi. Nakangiting tugon nito. Magiging simple housewife ka na lang ba? Umiling siya. Babalik siya sa kanyang trabaho next week. Nagkausap na sila kahapon ng kanyang manager. Kahit nagtender siya ng resignation, welcome siya sa pinagtatrabahuhan niya. Payag naman si Dre na magtrabaho siya. Ano naman ang gagawin ko rito? Napangiti siya. Sanay akong pumapasok sa opisina araw-araw. Napag-usapan na namin ni Dre ang tungkol sa bagay na to. Sa totoo lang, hindi mo na kailangan magtrabaho sa ibang kumpanya.
Pwede kang pumasok kay Dre sa kumpanya nila. Bahala na, tanging nasabi niya. Nakita niyang papalapit sa kanilang asawang may dalang tray ng pagkain. Inilapag iyon ni Dre sa harap niya. Salamat. Muling naupo ito. Pagkatapos mong kumain, why don't you join us? Kakaumpisa pa lang namin ni hindi pa nga nakakalublob sa tubig si Louie. Inilapag ni Louie ang dyaryo. Halika na, hayaan na nating mag-almusal si Reyna. Tumayo ito at lumapit sa tabi ng pool at nag-dive. I'm sorry for what happened last night, sabi niya sa kanyang asawa. Kalimutan na natin yon. Ginagap ni Dre ang palad niya. Patawad kung masyado ako naging brusko. Mahal na mahal lang kasi kita